Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin. Happy New Year! Ngayong araw na to, pinagdiriwang pa rin natin ang Kapaskuhan. At ngayong araw na to, pinagdiriwang natin yung Epiphany Sunday o dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Madalas natin ginagamit yung salitang manifest. Di ba? Manifesting. Lord, manifesting this year. Anong gusto ninyong i-manifest ngayong taon na ito ng 2026? More or less, sinasabi natin manifesting kasi gusto nating mangyari, gusto nating makita, gusto nating mahangad, gusto nating mahanap. Siguro sa atin ngayon, 2026, maraming naghahanap ng direksyon, maraming naghahanap sa atin ng katahimikan, maraming naghahanap ng bagong simula, maraming naghahanap sa atin ng mga sagot sa buhay. Minsan masasabi na lang natin, kadalasan, na gusto nating makuha yung mga bagay na ito ngayong taon na ito. Kaya nga, imamanifest natin. Well, ngayong linggong to, Epiphany Sunday, ang Epiphany, nanggaling sa salita Griego, ng ibig sabihin ay manifesting. Pero ngayon naman, ang nagmanifest ay ang Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang mukha sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng tatlong pantas. Well, when we study the scriptures, maraming sabi na tatlong hari yata. May nagsasabi rin na hindi, mga pantas lang, mga mago. Pero, merong mas malalim na kahulugan. Hari man yan o mga mago, ibig sabihin nito ng Diyos, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat. Ngayong araw to, babalikan natin yung kanilang journey, yung kanilang mga pinagdaanan, para at least naman meron tayong gabay sa pagsisimula ng bagong taon. Ngayong umaga, may tatlong salita tayong pagninilayan. Paghahanap, pag-aalay, at pagbabago. Alam natin, yung mga pantas, they were only guided by the star. Kaya nga, kung imagine natin, marami silang mga pagsisikap at paghihirap. Kailan ba lumalabas ang between? Sa kabilang, di po ba? So, we can just imagine yung mga sacrifice sa pinagdaanan nila para mapunta doon sa kinaroonan ni Jesus. Pero din natin, sa estado ng buhay nila, hindi sila yung parang wala lang. They have their own lives. Pwede natin sabihin na meron silang mga status during their time. Kasi nga, yung mga dala-dala nilang mga regalo kay Jesus, hindi lang para sa pangkaraniwan na mga tao. Pero alam natin siguro, despite the things that they have, ang hinahanap nila ay mas malalim at mas makabuluhan. And I believe this is one thing that we need to carry with us as we start the new year 2026. Nasabi ko nga kanina, marami tayong minamanifest ngayong taon na to, hinahanap ngayong taon na ito, siguro magandang trabaho, magandang bahay, magandang ganito, magandang ganyan. These are not bad things. These are not bad dreams or aspirations, my dear friends. Pero sinasabi sa atin na when we go back to the journey of these three magi, masabi natin na naghanap pa sila ng mas malalim at mas may kabuluhan sa buhay nila. Even though they have siguro, they have things already in their lives. Meron siguro mga kayamanan, meron silang magandang kinaroroonan, magandang status sa buhay. Pero alam nila na meron pa dapat mas mahalagang hanapin na makapagbibigay sa kanila ng liwanag at kabuluhan. And we can just imagine, when they saw the star, they started journeying at ilang mga araw, ilang gabi, ilang buwan siguro sila naghahanap. They sacrifice a lot to reach the star, to reach the destination na pinupoint out ng talang iyan. And so sa ngayong taon na ito, sa paghahanap natin ng bagong bahay, bagong trabaho, bagong ganito, maraming pera, magandang buhay, komportabling buhay,
naway wag nating pakawalan na hanapin yung mas makabuluhan. And we know already in the gospel stories, nung nahanap nila yung hinahanap nila, ang dami nilang iniwan. Nung nahanap nila yung pinakamahalaga, ang dami nilang sinacrifice. Nung nahanap nila yung pinakamahalaga, ang dami nilang mga iniwan, sinakripisyo para makuha yung bagay na iyan. And this is one of our prayers, my dear friends. Sana sa paghahanap natin ng mga material at makamundong bagay ngayong 2026, naway hanapin din natin ang Diyos. Kasi alam natin, siya ang sentro ng lahat ng bagay na pwede nating mahanap sa buhay natin na ito. So pangalawa, nung nahanap na nila at nakita na nila si Jesus, sila ay nag-alay. They gave the gold, frankincense, and myrrh. Ngayon naman, sabihin natin, when we speak about our lives, siguro sabihin natin, ano naman kaya ngayon ang maialay ko sa Panginoon? Well, we already know na hindi naman kailangan ng Panginoon yung mga alay natin. But we still give because of love. It is a response to the unfathomable love of God sa ating lahat. Kaya ang inisip natin siguro, ano kayang maialay ko? Ano kayang maibibigay ko? Most of the time when we speak about gifts to the Lord, yun yun eh. Anong maibibigay ko? Anong maialay ko? Ano yung maibibigay ko? Ano yung ma-extend ko? Pero I was reflecting last night, madalas yun yung mentality natin, yun yung perspective natin. What can I give? Pero malay natin, ang hindi pala humingi ng Diyos ng what can you give? Baka ang hiningi niya sa atin, what can you give up? Baka hindi yung ibibigay, kundi yung pakakawalan. Alam ko ngayon, New Year's resolution, ang dami nating mga bagay na plano sa buhay natin. Pero siguro, mas magandang regalo sa Diyos ay yung pakawalan natin yung mga bagay na hindi na helpful sa atin. Hindi man gold, frankincense, or myrrh, pero ang pakakawalan natin yung galit, yung inggit, yung mga masasamang nararamdaman natin. Baka until ngayon, di pa rin natin pinapansin yung kaaway natin last year. Baka until ngayon, di pa rin natin kinakausap yung mga kamag-anak nating inaway-away tayo. For example, my dear friends, when we speak about gifts, hindi lang yung mga bagay na pwede nating ialay physically. Baka meron yung mga bagay na kailangan din nating pakawalan. And I know that when we give gifts back to the Lord, tayo rin lang po yung nakikinabang. Tayo rin lang po yung gumagaan. Tayo rin lang yung nakagain nakagain when we give out something. At ito yung hinihingi ng Panginoon sa atin as we welcome 2026. Lord, this year, these are the things that I will give up for you. Anger, greed, hatred, name it all. Ito yung mga bagay na pakakawalan natin, iaalay natin para sa Diyos. Siguro sabihin natin, ano ba naman, yan yung ireregalo mo sa Panginoon. Well, ganoon naman eh, when God loves and when God thinks, ang iniisip lang niya yung kapakanan natin. Huwag na nating balikan, yung 2025 na puno ng galit siguro, puno ng inggit, puno ng negative feelings, emotions in our hearts. And I think this is a new start for us. Kaya New Year, we also try to start it in a good way. And what a way for us to start 2026 when we give up all of these emotions, bad feelings para sa Diyos. At pangatlo, nung nag-alay na sila, anong nangyari? I think this is one of the most important points of our gospel reading. Nung nakita, nag-alay, sinamba si Jesus, anong nangyari? Nung pabalik na sila, bago yung direksyon na tinahak nila.
God warned them not to go back again. Huwag nang bumalik dun sa lumang ruta. Huwag na kayong bumalik dyan. Kasi nandyan si Herodes. Dito na sa bagong daan. And this is very important for all of us, my dear friends. Baka ang bagong taon, bago lang ngayong bagong taon ay yung taon. It's not enough. Kailangan din natin magbago. When we say New Year, new me dapat. And I know it will take a lot of challenges. It will take a lot of sacrifices to achieve that. Pero natin no, when we find Christ, hindi na tayo bumabalik sa dati. Kapag sabi mo na, nahanap ko na ang Panginoon, nahanap ko na yung mabuting balita, nahanap ko na yung tala, di mo pwedeng sabihin na, babalik pa rin ako sa dati kong ugali. Hindi eh. Kapag nahanap mo ang Diyos, dapat merong nababago sa buhay na iyan. And I remember one of my friends, meron siyang kasama, everyday daw sila nagmimisa. Tapos tinanong niya, bakit everyday kang nagmimisa? Sabi niya, kasi dito ko nahanap yung comfort ko. Dito ko nahanap yung kapahingahan ko. Pero tinanong niya ulit yung kaibigan niya, so pagkatapos ng misa, anong nangyayari? Wala. Balik sa dati. O, ang dami nating sakripisyo nung Disyembre. 9 days, nakimisa tayo, nagpasko, nag-New Year. Tatanungin natin sarili natin ngayon. Ngayong hawak-hawak natin, tinatanggap natin si Kristo sa banal na misang ito, wala nang talang gumagabay sa atin, nandito na siya mismo. Meron ba nangyayari sa pagkatao natin? Meron bang nababago sa kalooban natin? Kasi kung titignan natin yung buhay ng mga pantas, nung nakita na nila ang Diyos, nag-iba na ng landas. Ganoon naman di ba talaga? When you find Christ, dapat mayroong nagbabago sa buhay na iyan. And this is our goal for 2026, my dear friends. Hanapin ang Diyos, hindi lang sa mga panahon na masaya, kundi lalong-lalo na rin sa mga panahon na maraming pagsubok. Kapag nahanap na natin siya, ano naman yung maibibigay natin at maialay natin sa Kanya, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil ito yung response natin sa Kanyang labis-labis na pagmamahal. At pangatlo, kapag nahanap na natin siya, kaya ba nating magbago ng landas? Kaya ba nating baguhin yung mga maling pag-uugali? Kaya ba nating magbago hindi lang para sa ating sarili, kundi lalong-lalo na para sa mga taong nakapaligid sa atin? My dear friends, the star guided them to the manger and they found the greatest gift na nakita nila. Ang Diyos nagmanifest sa katauhan ng isang sanggol. Nung nahanap nila, sila'y nag-iba ng landas at ibinahagi ang presensya ni Kristo sa iba. This is the challenge for all of us, my dear friends. Tayong lahat nahanap na natin eh. We already know who Christ is. Nandito na, tinatanggap na natin. Ang tanong, nagbabago ba tayo? At binabahagi ba natin si Kristo sa ibang tao? Naway, sa pamamagitan natin, ang Diyos ay mamanifest din natin sa pamamagitan ng buhay natin. Amen. Magsitayo po